Nangambahang magtuloy-tuloy ang taas presyo ng mga bilihin sa susunod na taon. Ang dahilan niyan, El Nino. Nasa frontline ng balitang yan si Shyla Francisco. Kaliwat ka ng taas presyo ng bilihin at petrolyo ang paulit-ulit na pinapasa ng mga consumer ngayong taon. Kaya sa pahayag year-end survey ng Publicus Asia Incorporate, lumabas na ekonomiya at inflation o yung antas ng pagtaas ng presyo ng bilihin at serbisyo ang pangunahing alalahanin ng mga Pinoy sa pagtatapos ng taon. Tig 15% ang nagsabing dapat pagtuunan ng atensyon ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga naturang issue. Ito'y kahit pa 3 sunod na buwan ang bumagal ang inflation simula Setyembre. Pero mismo ang Bangko Sentral ng Pilipinas ang nagsabi, baka maputol na yan sa 2024. Paliwanag ng Bangko Sentral dahil ito sa epekto ng taas pasay at dagdag sahod. Pwede pa raw palalain yan ng banta ng El Nino na nakikitang tatagal hanggang second quarter ng 2024. Sa taya ng ahensya, nasa 0.02% ang maaring dagdag sa buwan ang tala ng inflation kapag naranasan na ang strong episode ng El Nino. Apektado raw niya ng supply ng pagkain at presyo ng kuryente lalo na sa unang quarter ng 2024. If there are further supply shocks, then it makes it all harder. In our analysis, first quarter might be bad. Q2, maybe. Q2 El Nino is 50-50 in our judgment. Ang Federation of Free Farmers, wala pang nakikitang epekto sa agrikulturang El Nino sa first quarter ng 2024. Pero pangamba nila kung magtuloy yan hanggang Hunyo, sapol na ang mga taniman. Sa palay, baka maapektuhan ang susunod na anihan sa Oktubre o Nobyembre 2024. Pwede niyang mapataas ang presyo ng bigas. Sa mais naman, mababawasan daw ang produksyon pagsapit ng Agosto o Setyembre. Either hindi makapagtanim yung mga farmers or madidelay yung planting nila, and that will affect the harvest and the supply later during the year. Ang mas mahal na mais na pakain sa mga hayop pwedeng mauwi sa pagtaas naman ng presyo ng manok at baboy. Sabi ng grupo, makatutulong ang mga water pump at rain harvesting system na mag-iimbak ng tubig. Pero sa lawak ng effect ng El Nino, that will not suffice. And at saka mga water impounding na ganyan, pag hindi maganda yung pagkagawa, mag-evaporate din yung water. Hindi rin magtatagal. Kahapon, sinabi na ni Defense Secretary Gibo Teodoro na nangunguna sa Binoy na El Nino Task Force, may mga nakalatag ng proyekto ang Department of Agriculture para ibsan ang epekto ng tag-init. Nagbabalita mula sa Frontline, Shyla Francisco, News 5. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.